Hello mga ka-MV! Ngayon ay matutunghayan po natin ang ikawalong kabanata ng I'm Sorry. Pero bago nating simulan ang ating storya, ay paki-like at share po sana ng ating video. Paki-click din ng subscribe button at bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Tulog pa ang mag-ama nang pumasok siya sa trabaho kinabukasan. Ang bigat ng dibdib niya, subalit wala siyang kontrol sa mga nagaganap. Alumpihit siya sa buong oras na inilalagi niya sa opisina. Hindi tuloy mapanuto ang kanyang mga gawain. Ang dami niyang mali na kailangang ulitin. Lunch break nang makahawak siya ng telepono. Hello? Si Marta ang sumagot sa kabilang linya. Ang ate to, Marta, nandyan ba sila? Tanong niya. Opo, ang kuya mo. Nasa terrace ate, may sinusulat. Si Chloe. Alaga ho namin ni Mara, naglalaro dito sa sala. Tawagin mo, kakausapin ko. Nawala si Martha sa linya. Sandali pa't tinignan ni Chloe ang kanyang naririnig. Chloe, anak, kumusta ka na? Mami, nasan ka? Bakit wala ka? Nasa office si Mami. Pero ilang araw lang to. Magkakasama na tayo palagi. Talaga, Mami? Hintayin mo ako mamaya ha. Kikwentuhan kita ng bagong fairy tale. Walang sumagot. Chloe? Wala pa ring sumasagot. Hello? Hello, anak? Nabingi siya sa pagbagsak ng telepono sa kabilang linya. Hindi pa man, may hinala na siya kung sino ang nagbagsak noon. Ang tigas ng dibdib ni Noel. Ang tagal mag-iwi ng pagdaramdam. Ang tagal magpatawad. Isa, halika na. Kakaunti na ang tao niyan sa kantin. Kumain na tayo. Yaya ni Kat sa babae na manananghalian. Ikaw na lang, Kat. Parang busog pa ako eh. Busog? Hindi ka naman nag-break time kanina. Subsub ka sa trabaho. Hindi ako gutom. Tiningnan siya ng naghihinalang tingin ni Kat saka mag-isang umalis. Hindi naman talaga siya gutom. Hindi rin nga siya busog. Iniyup-yup niya ang kanyang ulo sa kanyang mesa. Pumikit siya ng madiin. Pumipintig ang sentido niya't nadadamay ang buo niyang katawan. Ay, Noel, hanggang kailan mo ako pagmamalupitan? Bumalik si Noel ngunit mananatiling may gawak ang kanilang relasyon. Malinaw yun sa mga kilos at pagsasawalang kibo ng lalaki. Nagpaplano ito't gumagawa ng mga aksyon nang walang pasabi. Isang araw ay nalaman na lamang ni Isa na magiging active na muli ang asawa dahil magiging industrial partner ng isang bagong bukas na negosyo. Resigned na siya noon sa Arcadia Industries. Nakakapag-usap na sila ng malaya ni Chloe. Naging maluwag na rin si Noel sa tagapag-alaga ng bata. Nakakakwentuhan na niya si Isa. Sa Hong Kong kami unang nagpunta ate. 3 linggo kami dun. Tapos, nang umuwi kami dito, dumiretso kami sa Tagaytay. May kakilala dun si kuya, doon kami tumuloy. Masaya na sana kami ni Chloe nang sakay ng eroplano pa uwi sa Pilipinas. Kala nga kasi namin, dito kami dederecho. Miss na miss ka na namin ni Chloe. Iyak nga ng iyak sa Hong Kong yan. Kaya kahit bali 1 buwan ang itatagal namin doon, napaikli na lang ng 3 linggo. Kala kasi namin ay magkakasakit na siya. Nakikinig lang si Isa sa pagsasalaysay ni Mara. Wala siyang kibo. Wala siyang masabi. Sa Tagaytay naman, kahit paano ay nag-enjoy si Chloe. Nag-horseback riding kami, nagbi-beach. Kaso pagdating ng gabi, hinahanap ka niya. Namayat tuloy. Pati si kuya, namayat sa pag-iintindi. Nung huli nakapag-isip yata. Isang hapon, pinag-pack up niya ako at ito, nandito na kami. Tumango-tango lang si Isa. Pero, malungkot lagi si kuya. Laging parang malalim ang iniisip. Minsan nga, tingin ko'y umiiyak pa eh. Ewan ko ba? Pero pakiramdam ko, mas hirap siya sa paghiwalay niyo. Kaya lang, pagdating naman namin dito, ganyan.
Ayaw pa rin kumibo at iniisnab ka. Okay lang, Mara. Ang mahalaga, nandito na uli kayo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang saya-saya nyo tapos bigla na lang nagulo ang lahat. Ang dami tuloy na damay. Mapait ang ngiting lumabas sa labi ni Isa. Sa bagay, personal na ang tanong ko, ate. Pasensya ka na. Wala akong karapatang magtanong ng ganun o manghimasok sa inyo. Marami ang nadamay sa kasalanan niya. Alam ni Isa yun. Si Noel, ang anak niya, ang pag-aaral ni Chloe, ang mga katulong, ang relasyon niya sa kaanak. Indirect ang pagkakahawa ng mga kaanak sa usapin. Paano'y napilitan siyang dumistansya dahil wala siyang isasagot sa mga pagtatanong na maririnig kung sakali. Maging ang mga pamilya niya sa probinsya ay walang alam sa mga nagaganap sa kanyang buhay. Tuwang-tuwa pa naman ang mga ito sa mabilis na pag-unlad nilang mag-asawa. Humahanga ng labis at halos ipedestal ng pamilya niya si Noel dahil sa pinapakitang mahusay na pagdadala sa kanila ni Chloe. Kahit minsan ay naging bahagi ng kahapon niya si Dennis, tila napalis lahat ang alaala nito sa mga pamilya niya at kamag-anak dahil nakita nga ng mga ama't ina ang magandang buhay na ibinigay sa kanya ng asawa. Kung alam lang nila ang nagaganap, baka hindi lang siya ang sisihin ng mga to. Baka isumpa pa siya. Pero patutunayan niyang she deserves Noel after all. Gagawin niya ang makakaya upang malagyang tulay ang gumuho nilang pagtitinginan. Hindi siya susuko hanggang mapanalunan niyang muli ang puso ng asawa. Maghahating gabi na nang dumating si Noel. Lasing ito. Ate, pakitulungan mo ko, sabi ni Martha. Bumagsak si kuya sa garahe. Diyos ko, butit nakauwi pa. Minsan lang, wala siyang ala-alang napainom ito. Tumikim ito ngunit hindi nalalasing. Ngayon, may dahilan na ang kanyang asawang umuwi nang nagsusuka, sanhi ng pag-iinom. Hindi ito makalimot sa kanyang kasalanan at isang paraan ng pag-iinom upang parusahan din siya. Magkatulong sila ni Martha na ipinanik si Noel sa kanilang silid. Matapos magpadala ng mainit na tubig sa katulong, ay mag-isang pinagpala ni Isa ang asawa. Pinunasan niya ng mainit na bimpo ang buong katawan ng lalaki. Panay ang ungol nito, ngunit wari wala sa dating katinoan. Noel, sabi niya habang pinupunasan ang muka ng asawa. Uminom ka ng kape ha, ipagtitimpla kita. Subalit sa halip bigyan ng tugon ang sinabi niya kung ano-ano ang mga sinabi ni Noel. Minahal kita. Pangongong sabi ni Noel. Minahal kita. Minahal din kita, Noel. Hindi lang noon, maging ngayon, maging bukas. Kahit kailan, mahal kita, Noel. Hindi. Pagaralgal na saway ni Noel sa kanyang pagsasalita. Hindi mo ko mahal. Iba ang mahal mo. Niyakap niya si Noel. Sumubsob siya sa hubad na dibdib nito. Ibig niyang ipadama sa asawa ang tibok ng kanyang puso. Ibig niyang sa pagkakataong ito, lasing man si Noel, ay maiparating niya ang katotohanan. Sa kanyang pagkabigla, walang reaksyong bayolente mula sa lalaki kung paanong tila wala itong pakialam sa pagkakayup-yup niya sa dibdib nito. Ang sakit-sakit. Ang sakit-sakit talaga, Isa. Sabi nito. Hindi mo pinahalagaan ang pag-ibig ko. Mahal na mahal pa naman kita. Nabagbag ang loob ni Isa nang mapansing sumisigok si Noel. Bakit ito ang iginanti mo sa pagmamahal ko? Bakit hindi mo man lang tiningnan ang mga ginawa ko? Bakit, Isa? Bakit? Noel, bakit? Napailing si Isa ng pagmasdan ang anyo ng lalaki. Nakapikit ito, mariin.
Sa sulok ng mga matay, may namumuong mga bubog na sumisilasiw sa kislap ng liwanag mula sa nakabukas na lampshade sa kabilang bahagi ng silid. Alam niya na anumang sabihin at ipaliwanag, malabong tanggapin yun ni Noel. Ang tanging magagawa niya ay makinig sa mga lamentation nito. Sa pamamagitan noon, matatanto niya ang lalim ng hiwang kailangan niyang gamutin. Masyadong mabilis ang panahon. Nakaraan ang 1 taon, naging 2, at heto pa rin si Isa. Ginagamot ang sugat na nilikha ng isang kahapon. Isang sugat na di mapagaling-galing sapagkat matigas pa rin ang puso ni Noel sa pagpapatawad. Sa bagay, ay malakit malayo na rin ang nahakbang mula noon. Kahit paano'y bumabalik na sa normal ang kanilang relasyon, maliban na nga lang ang pampuso. Napag-aralan na rin niyang tanggapin ng maluwag sa dibdib ang paghiwalay nila ng tulugan ni Noel. Nakokontento na siyang minsan ay kinakausap na siya ng lalaki, lalo tungkol sa pag-aaral ni Chloe. Matitiyak agad ang cooperation ng lalaki sa mga parent-teacher conferences ng eskwelahang pinapasukan ng bata. Lagi silang magkasama. Tila normal na mag-asawa habang nakikipagsanggunian sa ibang mga ama't ina. Marahil, alam din ni Noel na makakaapekto kay Chloe ang lagi nitong pag-iwas at kawalang kibo sa kanya. Kaya't may mga pagkakataong nagkakausap sila ng matino dahil naroon at nakikinig si Chloe. Ang laki talaga ng pasasalamat niya sa anak. Kung wala si Chloe, siguro'y malabo na talagang magkasundo pa sila ni Noel. Mami, sa Sabado na ang piano recital ko ha. Baka malimutan niyo ni Daddy. Naglalambing si Chloe habang kinakausap si Isa. Anak, siguradong hindi namin malilimutan yun. Pero mas mabuti ipaalala mo din sa daddy mo. Sagot niya, ikaw na lang. Pilit ng bata. Mas maganda kung ikaw. Malakas ka sa daddy mo eh. Nakangiting sulsul niya sa anak. Sige na nga. Nakanguso si Chloe nang di nakalusot sa ina. Oh, ang haba ng nguso mo. Parang tuka ng manok. Ang mami talaga. Tumawa siya. Kapag ganitong nakanguso si Chloe, ay cute na cute siya na bata. Sige na. Utos niya sa anak. Sinundan niya ng tingin ang paglapit ni Chloe kay Noel na kasalukuyang nasa terrace at nagbabasa ng pang-umagang pahayagan. Agad naglalambitin sa leeg ng ama si Chloe. Itinabi ni Noel ang hawak na dyaryo at niyakap ang bata. Nag-usap ang mag-ama. Maya-maya, tumingin sa dakong kinaroroonan niya ang mag-ama. Ngumiti siya at tatalikod na sana kung di nakitang kumakaway si Chloe. Napilitan siyang lumapit sa dalawa. May sinasabi tong anak mo. Panimula ni Noel. Nang 2 hakbang na lang siya sa mga ito. Tumingin siya kay Chloe. Sabihin mo na, Dad, sabi ni Chloe. Pagkatapos raw ng recital, lumabas tayo. Sure, ikaw naman na magbo-blow out, di ba? Sinikap niyang magkaroon ng himig pagbibiro ang tinig. So, ibiniti ni Isa ang sasabihin. Yehey, para makapag-Jollibee na kami. Pumapalakpak na sabi ni Chloe. Sabay silang nagkatitigan ni Noel at halos magkapanabay ring palihim na tumawa. Marami ang dumalo sa recital. Mga guro at magulang. Mga may kinalaman sa paaralan at mga estudyante ng St. Anne's School. Naging maganda ang performance ni Chloe at maging si Isa ay hindi makapaniwalang anak niya ang nasa entablado. Dala yata ng tugtuging humahaplos sa dibdib at sa pagmamalaki na ring anak ang tumutugtog. Napahawak siya sa kamay ni Noel na nakapatong sa armchair. Nagulat siya at halos pumitlag ang puso sa sumunod na pangyayaring kay tagal marahil niyang aalalahanin. Kumilos ang isa pang kamay ni Noel. Niyakap ang kamay niya at matagal na nanatili ito roon.
hanggang matapos ang performance ni Chloe at kapwa sila pumapalakpak. Nangilid ang luha ni Isa. Sa tingin ng ibang naroroon, tipikal siyang ina. Yun bang matapos marating ng anak ang munting pangarap ay napapaiyak sanhi ng ligaya? Tanging siya lamang ang nakababatid tungkol sa di mapigil na mga luha. Unti-unti nang nabubuksan ang puso ni Noel. Marahil, konting panahon na lamang at mapapatawad na siya nito. Ganap at walang pasubali. Ipinasyal nilang mag-asawa si Chloe matapos ang recital na part ng pagdiriwang ng Foundation Day ng St. Anne's School. Dumaan sila sa gift gate at ibinili ni Noel si Chloe ng isang malaking Kero-Keropi stuffed toys. Matapos mamasyal sa Toyland, saka naman sila tumuloy sa Jollibee na siyang hinihiling ng bata. Ang dami-dami namang restaurant. Bakit ba hindi ka na nagsawa rito? Tanong ni Noel nang magkakaharap na silang kumakain. Gusto ko rito eh. Sagot naman ni Chloe sa ama. Ganyan kalaki ang impluwensya ng mga television sa bata. Sa bagay ay may appeal naman talaga ang Pinoy taste ng fast food na to. Sabat naman ni Isa. Pero gusto ko sana sa 5-star hotel ko kayo i-treat. Kahit sa ganitong pagkakataon man lamang. Sabi ni Noel. The best in the world. Yun ang panuntunan noon ni Noel. Laging ang pinaka ang nais ihandog nito sa kanilang mag-ina. Deklase lahat ang kanilang kasangkapan bagamat hindi nabili yon sa isang buhos. Deklase rin ang kanilang sasakyan kahit 1 taon at kalahati rin silang nagdusa sa financing. Maging ang pinapasukan ni Chloe ay kabilang sa mga quality schools na hindi man sadyang napakayayaman nang nakaka-afford ay tunay na mabibilang sa may kataasang baitang ng lipunan. Yun si Noel. Only the best ang tangi at laging hangad dito sa pamilya. Sayang at nadiskarel ang mabilis nilang pag-unlad na ang dahilan ay walang iba kundi siya. Mi, lalaro muna ako. Pagpapaalam ni Chloe habang hawak nito ang isang kamay ni Noel na nakatayo na. Sure, basta mag-iingat ka. Paalala niya sa anak, saka tumingin kay Noel. Hihintayin ko na lang kayo dito. Inaliw niya ang sarili sa panonood sa paglundag ni Chloe sa trampoline. Sa pagpapadulas sa slide, sa pag-ikot sa mini merry-go-round at sa pagsakay kay Chiki. Tinuyo ni Isa ang tumatagaktak na pawis ni Chloe sa katawan. Saka ito pinalitan ng damit. Nasa loob na sila ng kotse noon at handa nang umuwi. Grabe sa pawis oh, sabi niya kay Noel. Pinulbusan ko na't pinalitan ng damit. Patuloy pa din ang paglabas. Hindi ko na lang muna bubuksan ang aircon, baka magkasakit siya, sabi ng lalaki. Mabuti pa nga, sagot niya. Siguro, dalasan na rin natin ang paglabas. Parang sabik sa lakad to si Chloe. Sa direksyong tinutungo ng sasakyan nakatingin si Noel habang nagsasalita. Wala siyang nasabi. Pero ibig niyang bigyan ng dagdag na kahulugan ang kagustuhan ni Noel na dalasan ang pagsasama nilang tatlo. Na marahil, isa yung paraan ni Noel upang ipadama sa kanya ang pagpapatawad at muli nitong pagtanggap sa kanya. Maaaring mali siya. Ngunit ano ba ang mawawala kung yun ang nais niyang paglaruin sa isip? Nararamdaman ni Isa na konting panahon na lamang ang kanyang titiisin at makakamit na ang dating normal na buhay sa piling ni Noel at ni Chloe. Positibo siya dahil yun ang pinagdarasal niya at alam niya na kapag matapat at taimtim ang hinihinging pabor sa itaas, walang ipagdadamot ang poong may kapal. Ang daming mga bulaklak ng mga orchids mo ate, sabi ni Martha habang dinidilig niya ang mga halaman sa kanyang munting hardin. Oo, nakakatuwang ang pagmasdan. Nakangiti siya nang ibaling kay Martha ang paningin. Parang nakikisaya sila no? Matalinghagang wika ng katulong.
Sasagutin sana niya si Marta, ngunit kapwa napako ang kanilang atensyon sa tumutunog na telepono sa kabahayan. Sandali lang ate. Mabilis nang tinakbo ni Marta ang loob ng bahay. Ipinagpatuloy ni Isa ang ginagawa. At napansin niyang tulad ng binanggit ng matapat na alalay, masasaya ang kanyang mga alaga. Marahil nga'y senyales iyon ng parating na tuwa sa pagsasama nila ni Noel. Ate, sayo! Malakas ang tinig ni Marta na pumukaw sa pag-iisip ni Isa. Iniwan ni Isa ang ginagawa. Sandali pa at ibinibigay na ni Marta ang telepono. At ang boses niya sa kabilang linya ang narinig ngayon ni Isa. Hello? Sabi ni Isa. Isa? Dennis? Ikaw? Ako nga, Isa. Kailangan kitang makausap. Sa saglit na yun, nagbalik sa diwa ni Isa ang eksena ng kahapong naroon si Dennis at siya. Ang aksidente, ang paglayo ng kanyang mag-ama at ang pagdurusa niya hanggang sa kasalukuyan. Mabilis, otomatiko, ibinaba ni Isa ang telepono. Ngunit sandali lamang ay muling tumunog ang telepono. Muli at muli. At dito na po nagtatapos ang 8 kabanata ng I'm Sorry. Abangan niyo po ang susunod na mangyayari.